Nagbabalik ang masaganang buhay. Ako po si Merlyson para sa ating Video Plant of the Week. Ngayon po ay ibabahagi ko sa inyo ang simple at madaling pagtatanim ng spring onion sa mga bote ng mineral water. Harvest din po tayo ng aking mga tanim na spring onion. Tayo magluluto ng masarap at masustansyang spring onion omelette alam magsasakang reporter. Samahan niyo po ako. Ang spring onion ay napakarami pong taglay na iba't ibang health benefits sa ating katawan. Ilan po dito ay good for the liver. May mataas po siyang flavonoids, quercetin, anthocyanins at pelonic compounds. May mataas siyang antioxidant content at tumutulong para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na cancer. Mayroon siyang anti-inflammatory at antimicrobial properties para ma-detox o tumalinis ang ating atay o liver. Aids digestion, lower blood sugar levels, good for the eyes, heart health, so maganda po siya sa ating mga puso, boost immunity at prevent stomach complication. Ilan lang po yan sa napakaraming taglay na health benefits sa ating katawan ng spring onion. Ito po ay magtatanim tayo ng spring onion. So ito po yung ating mga punla, no? Po, malalaki na po yung ating mga punlang yan. Natin pong itatanim sa mga bote ng mineral water. Ito po, mga bote ng mineral water. Pinaggamitan ko na po ito sa ibang mga laman. Ngayon po gagamitin natin sa pagtatanim ng spring onion. Ito na po yung ating lupa, no? Buwagag na lupa. Ang mixture po nito, 60% buwagag na lupa, another 20% ay vermicast, tapos 20% pa ay kokopit. Kaya po buwagag ang lupa. Nang sa ganun, yung mga tinatanim natin mga halaman ay malaya po makagala yung kanilang mga ugat at makakuha ng nutrients ayon sa kanilang pangangailangan. So ngayon maglagay na tayo ng lupa dito sa ating mga bote ng mineral water. Magtatanim tayo ng spring onion, no? Sa isa pong boteng ganito, pwede po kayong magtanim ng hanggang tatlo, no? Tatlong punla. Yan. So huwag niyo pong pakapuno. Nang sa ganon, kapag magdadagdag kayo ng lupa, ay makakapaglagay kayo ng pataba. No? Ako po ginagamit ko nga po ay vermicast. So hanggang ano lang po muna. Yan. So hanggang leeg lang. So yun. Yun ay kukuha na tayo ng ating punla. Kukuha na tayo ng ating punla ng spring onion. Ayan po. Yan. Ating spring onion. Huwag nyo pong pakabaon, ano? Hanggang dito lang po siya, no? Takpan nyo lang po hanggang dyan. So, bahagya lang po. Medyo sliding ng kaunti. Yan. Tapos, takpan lang po ng bahagyang ganyan. Sa isang bote po ng ganito, pwede po kayong maglagay ng hanggang tatlo, no? Tatlong punla. So yan, ganun lang po. Itong susunod ay pipiraso lang po tayo. Ito, pirasuin lang po ganyan yan. Ano, bang sa ganun mananalampak po siya, no? Yan. Ito, huwag nyo pong pakatakpan, ano? So tatlo yung ating itatanim. Yan. Tatlo. Atin doon yun. Tapos takpan lang po ng bahagyang bahagya. Yan. Ito nyo po yung pagkakatakip lang, oh. Bahagyang bahagya lang. Parang sliding siya, no? Yan. Medyo i-diin lang po ng konti yan. Yan. So nakadalawa na tayo. Sa isa naman ating tatamnan. Ano natin tatamnan? Ito.
O tayo ng ating punla. Ito yung ating punla. Yan. Hindi po ito. Dalawa siya. Pwede siyang pirasuin. No? Yan. Pag piniraso ng ganyan, sliding nyo lang po siya ng ganito. Parang sa ganun po ay mabilis siyang bumawi. Makabawi. Yan. Tapos bahagyan nyo lang pong takpan yan. Yan. Yung pong ugat lang yung tatakpan, ano? Huwag yung mismong katawan ng ating spring onion. So, nakatatlo na tayo. Ito, last. Pang-apat na bote ng mineral water natin natatamnan. Sobrahin natin punla. Dahil na natin punla, oh. Ayan. Ito yung ating binhi ay matataba po sila. No? Ayan. So, sliding lang po ng ganito. Tapos, dito naman. Ayan. As ito. Yun. Nailagay pong ganan. Bahagya lang pong takpan. Yung mismong ugat. Ayan. Yung mismong ugat ang ating ano. So, yan po. Ating apat na bote ng mineral water na ating unang tinamnan. Pagkatanim ay didiligan po kaagad. Yan, lang sa ganun po yung kanyang mga ugat ay mag-fix sa lupa, no? Yan. Ayan. So halos ano lang po siya, no? Up inch, no? Yung ating pagkakabaon sa lupa. Itong kanyang, yung ugat po lang mismo, no? Yung ugat lang yung ating ibinaon sa lupa. So, yun, i-update ko po kayo sa mga susunod na araw. Itong ating bagong tanim na spring onion. So, yan po, tingnan nyo po, malabong na sila, no? Nagano na po sila, no? Usbong po sila ng usbong. Ayan. Po sa kabila, ayun, no? Yan po, ang lulusog po nila, no? Green na green. Ang spring onion po ay yung pinakamadaling pag-propagate ay yung kumuha nga po ng kanyang usbong o kaya naman po itong kanya pong flower na ito. Ano na po yan, may seeds na po yan na pwede nang i-transplant. Wala kayong enough space sa Metro Manila kayo nakatira, pwede po kayong magtanim ng ganito. Ito po, sementadong kalsada nasa gilid ng aming bahay. Yan ang ating mga tanim na spring onion. So ngayon po i-harvest tayo ng ating tanim na spring onion. Gawit po yung gunting, gugupitin lang po natin. Ano? Ito pong malalaking ating tanim na spring onion. Ito po, gugupitin lang po ng ganyan. Isang bote lang po ng mineral water ng ating harvestan. Marami na po tayong makukuha. Ano? Ito. Yan, kita nyo po. Oh. Ganda. Ang tataba po kasi ng ating tanim na spring onion, no? Yan. Lilipas lang po ng ilang araw yan. Usbong na naman po ng usbong ito. Magiging, yan. Tingnan po. Yan. Ano na tayo? Yan, ano? So, nakarami tayong harvest. Ito pa. Yung mga malalaki rito, ang ating kukunin, no? Ito. So dapat po hina-harvestan nyo siya. Yan. Anytime na kailangan nyo po ng gamit na spring onion, ito, lalabas ka lang po sa inyong bahay at makakakuha ka na. Kaka-harvest ka na. Makakatipid ka na. Masustansya pang pagsasaluan ng buong pamilya. So ito, sa isang lutuin, pwede na po ito, no? Marami na to. So ito po yung ating na-harvest. Isang bugkus na rin po ito, no? Kapag ibinili mo to sa merkado, abay mahal din po yung ganito, no? Pero ito nga, in-harvest lang po natin dito sa harap ng ating bahay at gagamitin natin sa ating paglulutong masarap at masustansyang spring onion alang magsasakang reporter. Samahan niyo po akong magluto.
Okay, pagka-harvest nating spring onion, ugasan po natin, no? Ayan. Sa ganon, mawala po yung konting dumi at alikabok. So, sa running water natin siya, inuugasan. Okay, pagkahugas natin ay hiwain po natin siya ng maliliit. Ayan. Kung kayo po'y naggigisa, no? Tama-tama rin po itong spring onion. Malasa po kasi yan. Ayan. Marami pong gamit sa kusina ang spring onion, no? Ayan. Ako po kapag nagluluto ng omelette, mas dinadagdagan ko po yung spring onion. Mas gusto ko po kasi yung lasa nito, no? Ayan. Alright. Sariwang-sariwa po yung ating spring onion, no? Kaka-harvest lang. Ayan. Ayun. Konti na lang. Ayan. Alright. So, isipin niyo po, isang isang bote lang po ng mineral water ang ating binawasan, no? Ang sobra po sa aming pangangailangan, madalas po yung mga kapitbahay, humihingi sa akin ng spring onion, ano? 8 bote lang po ng mineral water ang ating ay tinanim. All year round, no? Mula nung maitanim ko ito, hindi na po kami nawalan ng supply ng spring onion. Yan. Karami tayo, oh. Okay, lagay ngayon natin sa isang mangkok. Alright. Yan. Yun. Ito po ang kumpletong sangkap ng ating lulutuing spring onion omelette ala Bagsak Reporter. Siyempre po yung ating bida, ating ginayat na spring onion, 3 itlog, harina, asin at durog na paminta. Yan po ang kumpletong sangkap. So ngayon ay pagsamasamahin na natin ang ating mga sangkap. Una yung itlog. Yan, yado po natin sa ating spring onion. Yan. Gaya po ng banggit ko, ako kapag nagluluto nitong omelette, mas dinadagdagan ko po yung spring onion. Mas gusto ko po kasi, ano? Mas nagiging malasa po yung ating spring onion. Parang ginulay ko siya. Yan. Okay, sa 3 itlog lang po yung ating ginamit. Nasa inyo po, kung nadadamihan kayo minsan sa spring onion, pwede kayo magbawas. Yun, i-mix natin yan ng harina. Ilagay natin ng harina. Pagsasama-samahin lang po lahat ng ingredients. Asin, yan, at ang ating durog na paminta. So, tapos i-mix po natin mabuti yan bago natin siya lulutuin. Yan, haluin mabuti. Tapos maghalong mabuti yan. Yan. So, yun, no? Dapat nakamix siya ng mabuti. Yan. Alright. So, ayan, sindi na natin ating kalang. Yun. Painitin po natin ang ating kawali. Yan. Mainit ng kawali, lagyan na po ng mantika. Yan. So, painitin na din po natin bahagya ang mantika. Marami po yung ating itlog at saka yung ating spring onion. So, pwede nyo pong gawing 2 hanggang 3 salang yan. Okay, pag mainit na yung kawali, maglalagay na po tayo. Ayan. Alright, mainit na rin ang ating mantika. So, ayan po, no? Ayan. So, 2 salang. Ayan. 2 salang po natin. Ayan. Ano lang po, ano? Low fire lang po yan. Ayan, antayin lang po natin yung maluto yan, ano? Ayan, no? Mahina lang po yung ating kalang. Ganda po ng kanyang itsura, oh. Parang itsura pa lang, katakam-takam na. Huh?
Titingnan lang po natin ilalim kapag gold brown na, luto na po yun, ano? Pwede siyang ibaligtad. Yan, pwede na natin siguro ibaligtad dyan. Baligtad natin. Ayan. Yun. Gold brown na po siya, no? Kahit bahagya lang po sa bandang ibabaw yan, ay okay na yan. Yan,